Anting-anting, bertud sa sabong. Kapag makakita ka ng bao na walang mata at walang bibig, kunin ninyo makasabong dahil bertud iyan sa sabong. Sa manok, ang normal na bao ay ito, may bibig, may mata at may mata. Kapag ito ay walang mata at walang bibig, ganito gagawin ninyo makasabong. Kumuha ka lang ng bunot sa niyog at pagkatapos ay ilagay sa tari. Sa araw ng laban sa iyong manok na panabong, kapag itong kanyang kalaban, tsak! Bulag ang paningin ang iyong kalaban, hindi makikita ang iyong manok na pansabong. Ganun ang bertud sa bao na walang mata at walang bibig. Ang iyong manok ay hindi ito makikita sa kalaban. Tsak! Sigurado ang iyong manok na panalo. Ganun ang bertud sa sabong. At pagkatapos ay gawin mo ring uling ito, yung bunot niya. Kapag ganito na ay maging uling, ipahid mo rin sa iyong paa at sa pangalawang paa. At pagkatapos, hindi ka na masusumpa sa mga sumpa sa kalaban at sa sultada. Ganun ang bertud. Anting-anting, bertud sa sabong at bertud sa hanap buhay sa negosyo at bertud sa tindahan. Kapag makakita ka ng kawayan na umiikot kagaya nito sa araw ng pagkabuhay ni Kristo, kapag makakita ka ng kawayan na umiikot, kunin ninyo mga kasabong dahil bertud ito sa sugal sa manok na panabong. Bihira lamang na makakita ka ng kawayan na umiikot, na pumapasok at parang umiikot talaga. Bertud iyan sa sabong. Ang gagawin ninyo makasabong ay kunin lamang ang kawayan na umiikot. Kunin ang dulo kagaya nito. Ganito gagawin mga kasabong. Kumuha ka lang ng kawayan sa dulo at pagkatapos ilagay sa tari sa manok na panabong. Kapag itong manok ang iyong pinili, tsak! Sigurado ang iyong manok na panalo. At pagkatapos, kapag negosyo naman, ay ilagay lamang sa bote para laging swerte sa buhay at sa tindahan. Ganun ang bertud sa umiikot na kawayan.